Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, March 23, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, panibagong big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo asahan ngayong linggo. Transport Group na AKTO magkakasa na nationwide transport holiday ngayong araw bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. 2 buwang toll discount sa mga PUB, bus at freight services ipatutupad simula ngayong araw. Pamamahagi naman ng 5,000 pesos na fuel subsidy para sa mga magsasaka sisimula na ng DA. Singil sa kuryente posibleng tumaas sa Abril ayon sa ERC. Department of Energy o DOE binalaan ng publiko laban sa mga nauusong energy saving device na posibleng makasira ng mga appliances. Metro News, mahigit 4,500 na drainage sa Metro Manila na linis na ng DPWH NCR. Sa atin namang balitang SNT, extinct Philippine deer muling namataan sa Marinduque makalipas ang ilang dekada. Lifestyle News, 22 years old na Aita, kauna-unahang Aita medical technologist sa Pampanga. Music trivia naman tayo. Taong 1956 nang nirelease ni Elvis Presley ang kantang o ang kaniyang self-titled debut album. Ano-ano mga kanta ang kasama rito? Alamin. Balitang kakaiba, hari at reyna ng Thailand nagpalipad ng sariling eroplano patungong Lao. Ang ating po oras, 6:41 ng umaga. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antivo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Panibagong big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang sasalubong sa mga motorista ngayong linggo. Sa pagtaya po ng mga taga-industriya ng langis, nakasaad na maaaring madagdagan ng 16 pesos hanggang 18 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel. Dahil po dito posibleng pumalo na sa mahigit 120 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel ngayong linggo. Ang kada litro naman ng gasolina ay posibleng tumaas ng 9 pesos hanggang 11 pesos, habang ang kerosene ay may aumento na 15 pesos hanggang 18 pesos kada litro. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nakikitang matatapos ang gulo sa gitnang silangan. Kaya inaasang magpapatuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Samantala, mga oil companies obligahin na maging transparent sa pagpapataw ng presyo sa krudo. Detalye po ihatid ni Conde Batak Conde. Oobligahin ang mga kumpanya ng langis na maging transparent sa pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo. Ito ang iginiit ni Senator Erwin Tulfo na co-author ng Senate Bill No. 641 na layong magpatupad ng mahigpit na transparency sa Philippine downstream oil industry. Sinabi ng senador na maraming kababayan ang lumapit sa kanya at idinudulog ang premature hike sa presyo ng langis at may ilan pang gas stations ang nagsabing wala na silang supply na mistulang naghihintay lang ng mega price hike sa petrolyo. Sa ilalim ng panukalang batas, imamandato ng Department of Energy sa lahat ng mga oil companies ang pagsusumite ng actual cost component o ang tunay na detalye ng kanilang gastusin sa bawat litro ng petrolyo bago magdeklara ng dagdag presyo. Gagawing automatic ang pagsusumiting ito kapag ang average price ng Dubai crude oil ay umabot sa itinakdang presyo base sa Mean of Platts Singapore o
MOPS. Binigyang diin ng mambabatas na dapat nang tuldukan ang tila pagsasamantala ng ilang oil company sa mga external events at ipapasa naman ang dagdag presyo sa mga consumers. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Samantala po naman magkakasa ng transport holiday sa buong bansa ngayong araw ang grupong Alliance for Concerned Transport Organization o ACTO. Ayon sa ACTO, layo ng tigil pasada na maiparamdam kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hirap na naranasan ng mga driver at operator sa gitna ng sunod-sunod na malakihang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kasunod nito, nanawagan ng ACTO sa pamahalaan na pagbigyan ang hiling nilang taas sa pasahe kahit piso lang. Bukod dito, nanawagan din ng ACTO sa pamahalaan ng tulong sa service contracts at ang pagpapatupad ng moratorium sa pagbabayad sa mga bangko para sa mga units ng modern jeepney. Giit ng ACTO, hirap na hirap sila sa ngayon na humanap ng pambayad sa mga bangko dahil halos wala silang kinikita sa pamamasada. Hiniling din ng grupo na maging maayos ang distribusyon ng 5,000 pesos na ayuda mula sa DSWD. Samantala, hindi muna ipatutupad ng mga transport group na Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines o FEDJUDAP at Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTAP ang nauna na nilang inanunsyong tigil pasada na isasagawa sana ngayong araw. Ito ay dahil makikipagpulong muna ang dalawang grupo sa DOTR at LTFRB kasama ang iba pang transport groups upang pag-usapan ang hirit na taas pasahe. 774 Balita Ngayon. Magpapatupad naman ang Department of Transportation o DOTR ng 2 buwang toll discount sa mga Public Utility Vehicle o PUV, bus at freight trucks o logistics vehicles simula ngayong Lunes, March 23 hanggang May 22. Ayon sa DOTR, ang hakbang na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na humanap ng mga pamamaraan upang mabawasan ang epekto ng pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa at dulot ng gulo sa Middle East. Ang toll rate adjustment ay para sa Class 1 PUV o jeepneys, Class 2 public utility buses at Class 3 vehicles na may kinalaman sa freight services kabilang na ang logistics at pagbabiyahe ng mga essential goods. Bunso dito ay inaasang makatitipid ng hanggang 18 pesos per end-to-end trip ang Class 1 vehicles habang ang Class 2 at Class 3 naman ay makatitipid ng 47 pesos hanggang 72 pesos kada biyahe. Samantala at 3-term school calendar aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Detalye po ihatid ni Chanel Salazar. Inaprobahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng trimester sa school calendar sa mga pampublikong paaralan simula school year 2026 hanggang 2027. Ayon sa Pangulo, kailangang pabilisin ang mga reforma sa edukasyon upang masigurong tuloy-tuloy at hindi naaantala ang pagkatuto ng mga estudyante. Sa ilalim ng bagong setup, babawasan ng dating 4 na quarter ng school year at gagawing 3 termino upang maiwasan ang siksik na schedule at mas maging maayos ang takbo ng mga aralin. Gayunpaman, mananatili ang sapat na araw ng pasok at sisiguraduhing handa ang mga paaralan sa pagbabago, lalo na sa pagtulong sa mga estudyanteng nahihirapan. Sabi ng Pangulo, bahagi ito ng mas malawak na hakbang ng pamahalaan para palakasin ang kalidad na edukasyon at gawing mas matatag ang sistema sa gitna ng mga aberya. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, sisimula na ng Department of Agriculture o DA ang pamamahagi ng 5,000 pesos na fuel subsidy sa mga magsasaka bilang tulong sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Inihag ito ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. matapos na ma-secure ng kagawaran ng 50 million pesos na sub-allotment para sa rollout ng fuel subsidy sa mga magsasaka. Ayon kay Chu Laurel, aabot sa mahigit 9,500 na magsasaka na gumagamit ng mechanized equipment ang pagkakalooban ng fuel subsidy.
Batay po sa datos ng Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering o BAFE. Aminado naman ang kalihim na malaki ang naging epekto ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa production at transportation cost ng sektor ng pagsasaka. Lalong-lalo na aniya ang mga mechanized farmers na apektado ng pagsirit ng presyo ng diesel. Samantala sinabi ni Chu Laurel na patuloy naman ang pamamahagi ng kagawaran ng hiwalay na fuel subsidy para sa mga mangingisda. Presyo naman ng bigas, ibaba, panawagan ng mga magsasaka. Yan po ang balitang hatid sa atin ni Gina Mape. Gina. Nananawagan ng kilusang magbubukid ng Pilipinas ng agarang pagpapababa ng presyo ng bigas matapos umabot na sa average na 58 pesos hanggang 64 pesos ang isang kilo sa maraming pamilyan sa bansa at umaabot pa sa 65 hanggang 70 pesos ang isang kilo sa ilang lugar tulad ng Cebu at Maynila. Ayon kay Danilo Ramos, ang tagapangulo ng KMP, malaking dusa kapag presyo naman ng bigas ang sumirit ng husto. Tiyakaan niya na mas marami ang magugutom at ultimo mga magsasaka hindi na kayang makabili ng bigas. Ayon sa KMP, bagaman may epekto sa presyo ang krisis sa langis, ang dahilan ng patuloy na pagmahal ng bigas ay ang pagsasawantala ng kartel sa bigas at ang epekto ng rice liberalization law. Nakatitiyak ang KMP na may manipulasyon sa presyo at supply ng bigas at malinaw na ang kartel ang nakikinabang. Panahon na nila na tuntukan ang kartel sa bigas. Ibalik ang regulasyon sa importasyon at palakasin ang suporta ng gobyerno sa mga magsasaka. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Inaasahang tataas ang singil sa kuryente sa Abril sa gitna ng nagpapatuloy na sigalot sa Middle East at ang pagbagsak ng halaga ng piso kontra dolyar. Ayon kay Energy Regulatory Commission o ERC Chairperson Francis Saturnino Juan, maaaring mag-reflect na sa April billing ang epekto ng krisis sa presyo ng supply ng mga generation companies. Gayunman, sinabi ni Juan na hindi pa matukoy sa ngayon ng ERC kung magkano eksaktong magiging taas singil sa kuryente. Samantala, sinabi naman ng National Association of Electricity Consumers for Reforms o NASECOR na kung ang taas singil ay ibabatay sa karagdagang gastos, posibleng umabot sa 2 pesos hanggang 4 pesos ang magiging pagtaas sa singil sa kuryente. Pero sakop lamang nito ang supply mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Sakaling magpatupad ng 2 pisong taas singil, magiging katumbas nito ang 400 pesos sa pagtaas sa bill sa kuryente ng mga kumukonsumo ng 200 kWh kada buwan. Samantala, intelligence monitoring sa mga online gaming apps pinaigting ng PNP. Detalye po ihahatid ni Angel Garcia. Iniutos ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang mas mahigpit na intelligence monitoring sa mga online gaming application upang matukoy kung sangkot ang mga ito sa iligal na aktibidad. Binigyan din ni Nartates na nagbabahal ang pulisya sa mga platform na may malaking bilang ng mga minor de edad dahil sa posibilidad na ginagamit ang mga ito para sa pananamantala. Aniya, saklaw na ngayon ang mandato ng PNP ang cyberspace upang maprotektahan ng publiko, lalo na ang mga bata, bilang bahagi ng makabagong pulisiya sa pagpapatupad ng batas. Inatasan na rin ni Nartates ang anti-cybercrime group na higpitan ang pagbabantay sa mga aktibidad sa online gaming, kabilang na ang Roblox at iba pang kaparehong aplikasyon upang maiwasan ang paggamit ng mga ito sa krimen. Ang hakbang ay kasunod na rin ng babala ng mga otoridad hinggil sa sikat na Roblox na umano'y ginagamit sa pang-aabuso sa mga minor de edad. Batay sa mga ulat, sinasamantala umano ng mga predator ang interactive features ng platform upang mag-groom at mapagsamantalahan ang mga batang manlalaro. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. 1 minuto bago sumapit ang ikapito ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nilinaw po ng Department of Energy o DOE na wala pa silang inaaprobahang anumang energy saving device. Ayon sa DOE, sinubukan nila ang iba't ibang energy saving device gamit ang ilang mga appliances at lumabas na walang pumasa kahit isang model.
Sinabi pa ng kagawaran na may mga subject na tumaas pa ang kinukonsumong kuryente at bagamat may pumasa ay mababa pa ang grado nito dahil hindi pasok sa kanilang requirement. Pati din sa kanilang pag-aaral, nakitang bumaba ang performance ng ilang appliances na nangangahulugang posible pang makasira ito ng gamit. Inihag ng DOE na mas makatutulong sa pagtitipid sa kuryente ang pagbunot sa saksakan ng mga appliances na hindi naman ginagamit. Madalas na paglilinis sa aircon filter at paggamit ng inverter appliances. 1/3 vote ng mga kongresista para naman ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Abot kamay na. Yan naman ang balitang hatid sa atin ni Grace Mariano. Grace, please come in. Naniniwala si Manila 3rd District Representative Joel Chua na abot kamay na ang 1/3 vote ng mga kongresista para ma-impeach muli ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Chua, ito ang pahiwatig ng pagboto ng halos lahat ng mga miyembro ng House Committee on Justice na sufficient in form, substance at grounds ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaints laban kay VP Duterte. Pahayag ito ni Chua sa harap ng nakatakdang pagsisimula sa March 25 ng impeachment hearings ng komite para matukoy kung may probable cause ang mga reklamong impeachment at dapat iakyat sa Senate Impeachment Court. Kaugnay nito, binigyan din ni Chua na mahigpit na sinunod ng House Committee on Justice ang konstitusyon at mga umiiral na patakaran sa paghawak ng impeachment proceedings at hindi ito minadali. Pinaalala din ni Chua na silang mga kongresista ay tumutupad lang sa kanilang trabaho at sa tungkulin na iniaatas sa kanila ng saligang batas kaugnay sa impeachment. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 774 Balita Ngayon. Kasama niyo po Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antivo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Aabot sa mahigit 4,500 cubic meters sa drainage sa Metro Manila ang natanggalan na ng bara ng Department of Public Works and Highways National Capital Region o DPWH-NCR sa kanilang pagkapatupad ng Oplan kontrabaha. Ayon sa DPWH, hanggang nitong ikatlong linggo ng Marso, umabot na sa 99.5% ang kabuang accomplishment sa declogging ng drainage na katumbas ng mahigit 4,500 cubic meters mula sa target na 4,600 cubic meters sa 48 lokasyon. Inihiyag pa ng kagawaran na 15.95% o mahigit 28,000 cubic meters ng daluyan ng tubig ang nasa ilalim na sa desilting sa 31 tinukoy na lugar. Kabilang sa mga hakbang na isinagawa ay ang paglilinis ng mga estero, dredging at paghakot ng mga basura, declogging at paglilinis ng mga drainage inlet at lateral, mano-manong declogging ng mga linya ng drainage, pati na rin ang desilting upang matiyak ang maayos sa daloy ng tubig at maiwasan ang pagbaha. Hakbang na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang matiyak ang wastong daloy ng tubig sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila at maiwasan ang matinding pagbaha matapos ang mga pag-ulan. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 59 pesos and 56 centavos. Nasa 68 pesos and 32 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 79 pesos and 7 cents. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 87 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 37 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah? Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi March 22, 14, 8, 22, 50, 58 at 19, kung saan ang papremyo ay aabot sa 75 million pesos. Habang ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 31, 16, 45, 10, 47 at 32, kung saan ang papremyo ay aabot sa 131,201,705 pesos and 31 centavos.
Wala namang nakapag-uwi ng nasabing mga papremyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag na umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, John Abakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating balitang S&T, extinct Philippine deer muling namataan sa Marinduque makalipas ang ilang dekada. Yan po ang balitang ihatid ni Rose May Miranda, RM. Muling nasilayan ng Philippine deer sa Marinduque na pinaniniwalaang locally extinct na. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DNR, ang Rusa Mariana ay hindi na namataan sa isla sa loob ng ilang dekada hanggang sa muli itong lumitaw kamakailan sa isang bayan sa Marinduque. Kinumpirma kalaunan ng Marinduque Wildlife Sanctuary Protected Area Management Office ang patuloy na presensya ng naturang species kung saan nakapagtala ito ng hindi bababa sa 10 individual na usa sa barangay Makulapnit. Inihayag ng DNR na ang conservation breakthrough ay resulta ng magkasanib na pagsisikap ng pamahalaan na pinangunahan ng Mimaropa Regional Office, partikular na ang Provincial Environment and Natural Resources Office ng Marinduque. Sa kabila nito, nagbabala ang DNR na patuloy na nahaharap ang Rusa Mariana sa mga panganib tulad ng iligal na pangangaso, poaching at pag-atake ng mga ligaw na aso. Samantala, ay kinokonsidera ng University of the Philippines Los Baños na magsagawa ng pag-aaral upang masuri ang estado ng populasyon ng Philippine deer at bumuo ng datos na magsisilbing gabay sa paglikha ng long-term conservation at management strategy. Manatiling may kaalaman sa agama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774, The Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, 22 years old na Aita, kauna-unahang Aita medical technologist sa Pampanga. Tali po ihatid ni Mika Fajardo. Mika. Gumawa na kasaysayan ng 22-year-old na Aita mula sa Porac, Pampanga na si Roland Popatco Jr. matapos siyang maging kauna-unahang Aita sa probinsya na nakapasa sa Medical Technologist Licensure Examination. Si Roland ay matagumpay na nakapasa sa March 2026 MedTech Board Exam at kinumpirma ng Provincial Social Welfare and Development Office na siyang kauna-unahang licensed Aita Medical Technologist sa Pampanga. Lumaki sa kabundukan si Roland at nakipagsapalaran sa bayan upang makapag-aral. Natapos niya ang kursong Bachelor of Science in Medical Technology sa tulong ng iba't ibang scholarship grants mula sa pamahalaan. Habang nag-aaral, naglilingkod din si Roland bilang SK chairman sa kanilang lugar. Sunod namang target ni Roland ay matupad ang pangarap niyang maging isang doktor upang makapaglingkod sa kanyang mga kapwa Aita at mailapit ang serbisyong medikal sa kanilang komunidad. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin namang music trivia, taong 1956 nang nirelease ni Elvis Presley ang kanyang self-titled debut album. Ano ang mga kantang kasama rito? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny. Blessed Monday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, March 23 taong 1956, nirelease ang American rock and roll singer at kalaunay tinaguri ang King of Rock and Roll na si Elvis Presley ang kanyang self-titled debut album. Ang album ay nirecord ni Elvis mula July 5, 1954 hanggang January 31, 1956. Nilabas ito sa ilalim ng RCA Victor Labels. Ang self-titled debut album ni Elvis ay 10 linggong tumagal sa number 1 spot ng Billboard Top Pop Albums Chart noong 1956 na gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unahan ito para sa isang rock and roll album at unang genre din na bumenta ng 1 milyong kopya. Noong 2003 at 2012, naranggo ang album sa ika-56 na pwesto sa listahan ng Rolling Stone na 500 Greatest Albums of All Time at ika-332 pwesto naman nang ma-revise ang naturang listahan noong 2020. Kabilang sa mga awitin na nakapaloob sa self-titled debut album na ito ni Elvis Presley ay ang Blue Suede Shoes, I Got a Woman, I Never Let You Go, Little Darling, I Love You Because, Just Because at Money Honey. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta
ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Acosta, para sa iyong music trivia. Balitang kakaiba. Para naman sa ating balitang kakaiba, Hari at Reyna ng Thailand nagpalipad ng sariling eroplano patungong Lao. Alamin po natin na detalye ng balitang kakaiba na yan kay Doc Justin. Good morning, Doc Justin. Good morning, Darlene. Good morning, Albert. Kamustahin mo nga yung katabi mo kung gising pa. Lunes kasi eh. Lunes na lunes. Puyat eh. Oo. Anyway, magandang umaga sa lahat ng ating mga kanyuse. Na-surpresa nga at namangha ang mga netizen ang mag-viral ng video ng Hari at Reyna ng Thailand na nagpapalipad ng sarili nilang eroplano patungong Lao para sa isang state event. Makikita sa video si King Maha Vajiralongkorn. Vairalongkorn Vairalongkorn. Tingnan nyo na lang sa ating balitang kakaiba title, Vijarak Lao Chay Yuha. Mahaba siya eh. O mas kilala bilang King Rama X. Ayun naman pala, mayroon palang shortened name. Rama X at ang asawa nitong si Queen Sotira na nasa cockpit at nagmamaneho mismo ng eroplano. Sa pagdating nila sa Lao, sinalubong mismo sila ng presidente ng Lao at ng iba pang mga opisyal. Hindi nalingid sa kalaman ng marami ang pagkahilig ni King Rama X sa paglipad. Dahil bata pa lang siya, ay nakitaan siya ng interes sa aircraft at aviation. Kumuha rin siya ng ilang flying course at pumasa rin bilang aviation pilot. Bunsod nito, kaya ni King Rama X na makapagpalipad ng iba't ibang uri ng aircraft, civil man o military. Ang kanyang asawa naman na si Queen Sodita ay nagtrabaho bilang isang flight attendant sa JAL Airlines mula 2000 hanggang 2003 at sa Thai Airways International mula 2003 hanggang 2008. Kinalaunan, siya ay nagsilbi bilang Operations Staff Officer sa Royal Guard Unit. Kaya naman pala, mahirap nga naman din talaga magpalipad ng aeroplano kung hindi ka naman sanay. Oo, pero kasi 'di ba, kung baga yung security reason talagang normally baka hindi payagan na magpalipad ng sarili nilang eroplano. Kasi may protocol. Oo, may protocol, 'di ba? Pero ito nga nakakamangha na mismo ang Hari at Reyna ng Thailand yung nagpalipad ng sarili nilang Ako eroplano. minsan bilib ako sa mga ganyan kahit na mataas ang pinag-aralan o posisyon, nakikitaan para ng pagiging humble din sa sarili, no? Kaya yan naman ang talagang dapat hindi natin dapat pinagyayabang kung anumang posisyon o mayroon tayo sa society. Kasi sabi nga nila, ang hagdan ay akyatan, ito rin ay babaan. Correct. Amen. Alright, ating balitang kakaiba ngayong araw na ito ko si Doc Justin. Just out na ako. Thank you! Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. At syempre, bago tayo magtapos sa ating balitaan, bigay muna natin, Albert, ang ating pong topic ngayong araw po ng Monday. Sapat ba ang tulong ng Marcos Jr. government sa nararamdamang epekto ng sigalot sa Middle East? Ayan, anong inyong masasabi mga kanyusik? Sorry mga kanyusik, alam ko rinding-rindi na kayo sa usaping itong mga epekto crisis ng sigalot sa Middle East kasi pero talagang atensyon. Wala ito talaga yung nararanasan natin, Albert na hanggang ngayon parang hindi pa natin alam kung kailan matatapos, no? Kahapon nga yung kasabay kong nagpagasolina. Sabi niya, nako, parang nagsisimula pa lang, wag naman sana kuya. Kasi tingnan mo nun, magkano na, sobra 100 na yung diesel. Aabot pa nga daw ng 120 ngayong week na to, diba? Bukas Imagine ata, mo. baka, kasi usually, di ba, Martes? Utay-utay yan hanggang matapos ng isang buong linggo. Pero sa buong isang linggo, sabi ng mga nasa oil industry, aabot na daw ng 120 per liter ang presyo ng diesel. Tara, maglakad na, magbike na lang tayo.
Kaya yung mga bike na, di ba, nung pandemic, nauso yung mga bike. Nung natapos na yung pandemic, nakakalabas na muli yung mga tao, natago na yung mga bike. Diba? Kaya ngayon, yung mga bike, binabalik. Nagagamit ulit. Kargahan nyo na ng hangin ang mga gulong. So muli mga ka-music, ang ating pong katanungan, sapat ba ang tulong ng Marcos Jr. government sa nararamdamang epekto po ng sigalot sa Middle East? So para po sa inyong mga opinion, narito po ang ating text line 0929-321-8738 at maaari rin po kayong mag-comment sa ating pong YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Lunes, March 23, 2026. Kami pong yung tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antibo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.